Nandoon pa rin siya. Sa harap ng windshield. Nakatitig sa akin na parang kilala niya ako. Kahit alam kong hindi. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Isang linggo bago mangyari ang lahat, kasama ko ang asawa kong si Sarah at ang kaibigan kong si Mark sa isang road trip pa Ilocos Norte. Excited kami dahil matagal na naming gustong bisitahin ang Bangi Windmills at ang Poway Church. Nasa mid-negatibo 20 kami, puno ng energy at sabik sa adventure. Biyernes ng gabi, mga alas 10, bumibiyahe na kami sa National Highway sa Ilocos Norte. Medyo madilim na ang kalsada pero meron pa namang mga ilaw mula sa mga nakaparadang sasakyan sa gilid. Ang plano namin ay diretsyo na sa lawag para makahanap ng matutuluyan. Ang kanta sa radyo ay saktong-sakto sa aming mood. Si Sarah ay nakatulog na sa passenger seat, habang si Mark naman ay nakikipag-chat sa kanyang telepono sa likod. Sabi ko sa sarili ko, perfect tong trip na to. Walang anumang senyales na may mangyayaring kakaiba. Walang warning. Hanggang sa nagkaroon ng kakaibang tunog mula sa makina. Isang tunog na parang huni ng ibon na unti-unting lumakas. Nagsimula nang manginig ang manibela. Sinubukan kong apakan ang accelerator pero walang nangyari. Parang bumibigat ang sasakyan. Unti-unting bumagal ang kotse hanggang sa tuluyang huminto, sa gitna ng seklusyon, malayo sa anumang ilaw ng kabihasnan. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang isang simpleng aberya sa sasakyan ay magiging simula ng isang gabi na hindi nila kailanman malilimutan. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Nagising si Sarah sa paghinto ng sasakyan. Anong nangyari? Bakit tayo huminto? Hindi ko alam, Sarah. Bigla na lang huminto. Patay ang makina. Ayos lang ba kayo dyan? May ilaw ba? Walang ilaw, Mark. Hindi umandar ang makina. Sinubukan kong paandarin ulit ang sasakyan pero ayaw talaga. Umikot lang ang susi, walang ingay mula sa makina. Parang patay na patay. Ano nang gagawin natin? Wala tayong signal dito. Baka pwede nating itulak. Malayo pa tayo sa bayan, Mark. At medyo kadiliman na dito. Walang dumadaan masyado. Lahat ng pamilyar na tunog ay nawala. Ang tahimik na gabi ay naging punong-puno ng tensyon. Ang simpleng problema sa sasakyan ay nagsimulang maging isang bagay na mas malalim. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Pinilit kong kapain ang ilaw sa loob ng kotse. Pagkaon ko nito, doon ko nakita. Ang isang babae. Nakatayo sa harap ng windshield. Nakatitig sa akin. Ang kanyang buhok ay mahaba, kulay itim, at natatakpan ang kanyang mukha. Nakaputing damit siya. Hindi gumagalaw. Sino yan? Kuya, sino yan? Hindi ko alam. Hindi ko siya nakita kanina. Bigla na lang siyang nagpakita. Tara na. Paandarin mo na ang kotse. Ayaw umandar, Sarah. Sinusubukan ko. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa kanya. Pero wala siyang imik. Hindi siya kumukurap. Nakatitig lang siya. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang takot ni Sarah at Mark sa likod ko. Gumagalaw siya. Papalapit. Sinubukan kong paandarin ulit ang sasakyan. Sa bawat pagpihit ko ng susi, parang lumalapit siya ng lumalapit. Ang kanyang mukha ay medyo natatakpan pa rin ng buhok, pero ramdam ko ang kanyang matalim na tingin. Sa huling pag-ikot ko ng susi, biglang umandar ang makina. May tunog. Kahit mahina, umandar. Agad kong inapakan ng accelerator. Umandar ang sasakyan, at iniwan namin ang babae sa likod. Hindi na kami lumingon pa. Diretso na kami sa pinakamalapit na gas station, doon na lang kami natulog sa sasakyan.
Kinabukasan, dinala agad namin ang kotse sa mekaniko sa Lawag. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Tiningnan niya ang sasakyan, at pagkatapos ng halos 1 oras, sinabi niya na walang nakitang problema. Walang sira ang makina. Walang problema sa electrical. Walang kahit anong mali. Hindi rin siya naniwala sa kwento ko. Ngunit simula noon, hindi na kami dumaan ulit sa kalsadang iyon. Minsan, kapag nagdaan kami sa Ilocos Norte, umiikot na lang kami. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang gabing iyon, kinikilabutan pa rin ako sa tingin ng babae sa harap ng aming windshield. Ang karanasan ni Isa Ilocos Norte ay isa lamang sa maraming kwento ng mga nakakapanindig balahibong inkwentro sa mga hindi maipaliwanag. Totoo ba ang nakita niya, o dala lang ng matinding takot at gabi? Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.